Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay naganap na ang game ng San Antonio Spurs at ng Houston Rockets. Bago magumpisa ang game ay muling pinakita ni Dillon Brooks kung bakit siya ang kinikilala na kontrabida ng NBA. Siya ay natanong kung ano ba ang masasabi niya tungkol kay Victor Wembanyama. Well, ang naging sagot lang nga dyan ni Brooks ay matangkad lang nga daw ito. That's it. Well, mukhang pinakain nga ni Wemby kay Brooks sa mga sinabi niya dahil pinakita nga ni Wemby na hindi lang siya matangkad. Pinakita niya nga bukod sa kanyang height ay sobrang skilled niya at deserving siya ng height na natatanggap niya. Sa fourth quarter nga ay binago niya ang buong game. Scoring, rebounding, blocking, lahat niya nga ginagawa sa game kahapon. Talagang takeover mode na nga ito at wala nang magawa ang depensa ni Brooks dito. Kung may nalaman man tayo kay Wemby sa first 2 games niya sa NBA, hindi siya takot sa moment. Siya yung tipo ng player na gusto niya ay nasa kamay niya ang bola tuwing clutch moments na. At nagpapakita lang nga ito ng kanyang mentality. Lalo na kung iisipin natin ay bad shooting night na nga siya sa game laban sa Rockets kahapon. Ngunit pagpatak ng fourth quarter ay tila ba nakalimutan na niya na nagmintis siya ng madami sa first 3 quarters. Hindi nga siya takot na matawag na boss o mabatiko sa social media, which is a big deal lalo na sa panahon ngayon na mabilis na maapektuhan ang mentality ng mga tao base sa mga sinasabi sa kanila online. Si Wemby ay nagtala ng 21 points, 10 rebounds, 3 steals and 3 blocks, plus 9 din siya sa plus-minus. Ngunit medyo maalat nga ang kanya naging shooting, 7 of 19 lang siya sa field at 0 of 6 naman siya sa 3-point line. Ganun pa man kung napanood mo nga ang game, makikita mo ang kanyang impact dito at kung paano iiba ang tira ng Rockets, paano nasisira ang mga play nito at kung paano siya bigyan ng atensyon ng depensa, dahilan kung bakit nalilibre at nabibigyan ng good looks ang kanyang mga teammates, at lahat nga ng ito ay mga bagay na hindi mo makikita sa stats. Ang next game ni Wemby at ng Spurs ay medyo mabigat. Ito ay kontra sa Los Angeles Clippers bukas at back-to-back games naman laban kay KD at sa Phoenix Suns. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Luka Doncic. Isang napakatinding performance na naman ang pinakita niya. Siya ay nagtala ng 49 points, 10 rebounds, 7 assists, and 0 turnovers on 16 of 25 shooting sa field and 9 of 14 shooting sa 3-point line, including ang 4 na magkakasunod na 3 points to complete the comeback sa last 2 minutes ng game. MVP performance nga ulit ang pinakita ng isa sa mga inaasahan na mag-uwi ng award ngayong season. Ngunit at the same time ay bumabalik nga mga katanungan sa Mavs at sa Mavs star. Ang tanong ay kaya niya nga ba talaga na makipaglaro sa isa pang star, dahil kapag gumagawa ng mga ganitong stats si Luka Doncic ay naipapakita niya sa atin na talagang generational type of talent siya. Ngunit nagiging normal player nga ang mga star na katulad nila Kyrie Irving. Si Kyrie ay nagtala lamang kahapon ng 17 points, 6 rebounds and 7 assists. Ganito lang din nga ang stats na ginagawa ni Jalen Brunson noon sa Mavs. So tila ba kahit gaano gagaling na teammate ang ibigay mo kay Doncic, at the end of the day ay hindi nito may lalabas ang kanilang tunay na laro dahil sa pagkaka-ball dominant ni Luka. Siguro nga sa dating NBA ay sapat na ang talent niya upang madala ang isang team sa NBA Finals, tulad ng ginawa ni Allen Iverson sa Sixers at LeBron James sa Cavs noon. Ngunit sa NBA ngayon na napaka-loaded ng talent ng mga teams, hindi nga ito magiging madali mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?